Umaasa po ang ilang importer na mabibigyan sila ng insentibo sa buwis o di kaya subsidy ngayong bumulusok sa pinakamahinang level sa kasaysayan ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara po ang palitan sa 60 pesos and 10 centavos sa gitna ng mga pag-atake sa ilan sa pinakamalalaking oil facility sa gitnang silangan. Saksi, si Jamie Santos. Pinalikas ang mga empleyado nang sumiklab ang malaking sunog sa bahagi ng South Pars gas field sa Iran. Ayon sa Iran, Israel ang nasa likod ng airstrike na tumama umano sa mga tangke ng gas at bahagi ng refinery. Ang South Pars gas field ay bahagi ng pinakamalaking natural gas deposit sa mundo, kung saan kahati ng Iran ang Qatar. Ang Iran nagbantang gaganti laban sa mga responsable sa pag-atake sa kanilang infrastruktura. Nagbabala rin silang pupuntiryahin ang ilang prominenteng oil and gas facility sa Saudi Arabia, UAE at Qatar. Kasunod nito, napaulat ang mga missile strikes sa direksyon ng oil facility sa Riyadh. We have reserved the right to take military actions if deemed necessary. And if the time comes, the leadership of the kingdom will take the necessary decision. Gayon din sa Ras Laffan Industrial City sa Qatar, ang pangunahing gas facility roon. Kinundina ng Foreign Ministry ng Qatar ang pag-atake. 2 opisyal ng Iranian Embassy ang idineklara na nilang persona non grata at pinapaalis na sa bansa. Hindi inaako ng Israel ang pag-atake sa South Pars, pero sa isang post sa Truth Social, sinabi ni US President Donald Trump na inatake nga ng Israel ang South Pars gas field. Anya, wala raw alam ang Amerika o ang Qatar sa pag-atake. Giit ni Trump, wala nang pag-atake gagawin ng Israel sa South Pars field, maliban na lang kung aatakihin ng Iran ang Qatar. Kung magkaganon ayon kay Trump, pasasabugin ng Amerika ang buong South Pars gas field. Ayaw raw niya itong gawin pero hindi raw siya mag-aatubili kung aatakihin ang supply ng liquefied natural gas ng Qatar. Sa gitna ng mga pag-atake sa oil facilities sa Middle East, nagsara ang palitan kanina sa 60 pesos and 10 centavos, pinakamahina sa kasaysayan. Unang beses na sumampa ito sa 60 peso level. May punto pa sa intraday trading na umabot ito sa 60 pesos and 40 centavos. Mula nang sumiklab ang gulo noong February 28, nasa 58 peso level hanggang 59 peso level ang palitan. Ayon sa profesor at ekonomistang si Emmanuel Leico, unang mararamdaman ang epekto nito sa pagtaas ng presyo ng mga inaangkat na produkto. Kasi ang mga inaangkat natin, ang ginagamit natin ay dolyar. So ang ibig sabihin niyan ay mas maraming piso ang kailangan para makabili tayo ng mga ini-import natin sa labas. Anya, bagaman hindi ang gulo sa Middle East ang rason ng pagsadsad ng piso, ito ang rason sa pagtaas ng presyo ng petrolyo na binibili natin sa pamamagitan ng dolyar. Bagamat magkaiba, ito po ay related dito. No? Ang demand natin sa dolyar ay lalong lumalaki, kaya po humihina ang piso. Isa sa direktang apektado ng pagsadsad ng piso ang mga importer. Tumaas rin ang kanilang gastos dahil sa nagbahal na petrolyo. Apektado rin ang kanilang sales dahil kakaunti ang bumabalik sa malls at restaurants habang marami ang nananatili sa bahay. Sa ngayon, di pa sila nagtataas ng presyo dahil may dati pa silang stock. Ngayon kaya pa, pero 2 weeks from now, maraming mga negosyante kataas ang presyo yan dahil may mga bago na kami mga inventories at mga stocks sa parating na sure po, nandun po yung effects ng pagtaas ng logistics and importation cost. Umaasa rin ng mga importer na makakatulong ang pamahalaan sa pamamagitan ng tax incentives o subsidy, lalo't mas ramdam nila ang epekto ng mahinang piso, bagamat nakikinabang naman dito ang mga exporter. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority noong Enero, mas malaki ang ini-import ng Pilipinas kesa ini-export. Ayon kay Philippine Exporters Confederation Incorporated President Sergio Ortiz Luis, inaasahan na raw nila na aabot sa lagpas 60 pesos ang foreign exchange rate. Ang importante anya, hindi mabilisan ang pagbagsak ng piso at hindi ito lubhang makakaapekto sa inflation ngayon. What is important is that it doesn't come very fast, yung depreciation ng peso, and it doesn't create inflation. In this case, hindi siya mabilis,
And I don't think it will create inflation. May kapangyarihan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na makontrol ang paggalaw ng halaga ng piso sa pamamagitan ng pagbili ng dolyar o pagbenta nito mula sa dollar reserves ng bansa para hindi masyado sumipa ang forex. Pero sa isang pahayag kahapon, sinabi ng BSP na batay sa flexible foreign exchange rate policy, ang iniiwasan lang nila ay ang malakihang paggalaw ng palitan ng piso na maaring makaapekto sa inflation. Hindi raw nito polisiya na maipako ang piso sa iisang level. Kapag mataas ang halaga ng dolyar, mas malaki ang naiuwi ng mga pamilyang tumatanggap ng dollar remittance. Pero para sa ilan sa kanila, baliwala ang inilaki ng padala kung mabilis naman ang pagmahal ng bilihin. Walang kwenta. Mas maganda pa kung ibaba na lang para bababa din ang mga bilihin. Nakakaawa yung mahirap na, lalong naghihirap. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.